Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong dakilang kaligtasan na iyong ipinagkaloob po sa amin, na hanggang ngayon po Panginoon ay narito kami sa iyong harapan upang makapakinig at makapag-aral po ng iyong banal salita. Upang mas lubos po namin maunawaan ang iyong kalooban, upang masunod po namin ang lahat ng ito. May mga kapatiran po kami Panginoon na wala po dito ngayon at dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang buhay. Tulungan niyo nawa sila Panginoon na magkaroon ng solusyon ang lahat ng ito. Tulungan niyo po sila, panghawakan niyo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. At nalalapit na rin po Panginoon ang iyong pagbabalik. Nakikita na po namin ang mga huling tanda sa panahon po namin ngayon. Naway, gabayan niyo po kami sa lahat ng gawain na ito sa iyong iglesia at mapagtagumpayan po namin ang lahat ng ito hanggang sa huli. Gabayan niyo po ang bawat isa po, Panginoon, na dumaranas ng mga ganitong pagsubok sa kanilang buhay. Naway, patibayin niyo po ang kanilang pananampalataya, hipuin niyo po ang kanilang puso upang maging matatag po sila sa iyong kalooban. May mga kapatiran din po kami na gusto nilang masave ang kanilang pamilya. Naway, ang kanilang prayer po, Panginoon, ay masagot sa lalong madaling panahon. Tulungan niyo nawa sila, Panginoon, sa ganitong sitwasyon na gusto po nila masave yung kanilang mga mahal sa buhay. At sa paglapit ng Bible Seminar po namin, naway tulungan at bigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming pangangatawan upang magampanan po namin ang tungkuling ito na nakaatang po sa amin. At naway, yung mga naimbitahan po namin, ay buksan niyo po ang kanilang mga puso upang makapakinig po sila ng iyong banal na salita at makaunawa po sila ng tunay na kaligtasan. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating Biblia sa Mateo chapter 6. Mateo po, chapter 6. Mateo chapter 6, verse 10. Mateo chapter 6, verse 10. Okay, kung nariyan na lahat, basahin po natin ito ng sama-sama. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, ito po yung pag-aralan po natin, patungkol po ito sa prayer po ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dito, masunod nawa ang kalooban mo. So, sa tagal-tagal po ng panahon ng pakikinig at pag-aaral po natin ng salita, so marami po yung mga bagay na gawin ng Diyos para po sa kanyang mga anak, para po sa atin lahat. Kaya dito sa prayer ng Panginoong Jesucristo, so ito po yung tanong ng kanyang mga alagad, di ba? Na turuan mo kami kung paano kami manalangin ng nararapat. Kaya ito, sa isang nabanggit po sa prayer, ay masunod nawa ang kalooban mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kaya marami tayong bagay na dapat maunawaan sa salita po ng Diyos kung paano po natin siyang sundin. So marami natin na pag-aralan yung patungkol po sa kalooban po ng Diyos. Kasi ito po ay para po sa atin at para po sa ating Christian living. At para maunawaan natin din yung pag-ibig ng Diyos. Maunawaan din po natin ang pag-ibig po ng Diyos. Kaya ito po yung kalooban ng Diyos na ang puso ng Panginoong Jesucristo ay ganito, di ba? Masunod nawa ang kalooban mo. Bakit po? Kasi ang Panginoong Jesucristo po, dumating din sa punto na yung panunukso din po ng dyablo. Di ba? Dumating sa punto yung panunukso din po ng dyablo. Kaya lahat tayo, ay ganun din po ang nangyayari po sa atin. Nasimula na tayo naligtas hanggang sa ating buhay Kristiyano na nabubuhay tayo dito sa mundong ito, ay dumadaan din po tayo sa panunukso din po ng dyablo. Di ba? Dumadaan din po tayo sa panunukso ng dyablo. Kaya yung kalooban ng Diyos ay dapat masunod po natin ito at malaman po natin yung kanyang kalooban. Di ba? Sa isang magulang po,
Di ba sa isang magulang habang nagpapalaki ng anak, hindi po tayo nagkukulang sa kanila sa pangangaral. Kung ano ang ikabubuti para sa kanila. Di ba po? Hindi tayo nagkukulang. Tayong mga magulang, kung paano pangaralan sila para sa kanilang ikabubuti. Di ba? So sabi ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti para sa iyong kinabukasan. Anak, wag kang gagaya sa mga nakikita mo na gumagawa sila ng masama. Di ba? Anak, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnakaw. Lahat ng iyon ay kalooban ng magulang. Di ba po? Kalooban ng magulang para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ganon din po yung Diyos. Lahat ng tinuturo po niya sa atin, yun po yung kanyang kalooban para sa ating mga Kristiyano. Para makaiwas po tayo sa lahat ng mga nangyayari po dito sa sanlibutan. Yung mga panunukso at mga pagsubok na nangyayari po sa atin. Ikabubuti po yan para po sa atin. And then, sabi ng magulang, anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo ay magkaroon ka ng diploma. Yun lang yung papamana ko sa iyo na hindi maaagaw sa iyo. Di ba po? Kaya nung nakikinig din po tayo ng Bible Seminar, naunawaan po natin ang kaligtasan. Yung kaligtasan na ito ay kahit sino man ay hindi makakaagaw sa atin. Kasi yun yung sinasampalatayanan po natin. Hindi na ito maaagaw sa atin. Di ba? Parang diploma. Yung ating kaligtasan, yun po yung kalooban po ng Diyos, na lahat ng tao ay maligtas. Pero ayon sa Biblia, kakaunti lang ang maliligtas. Ayon po sa Biblia. Kaya kailangan, patuloy po natin mapag-aralan o mapakinggan po yung kalooban po ng Diyos. Patuloy po natin ito para maunawaan po natin yung kalooban po ng Diyos. Kasi kung hindi po natin ito maunawaan yung kalooban ng Diyos, ito po ang nangyayari sa ating buhay Kristiyano. Maraming reklamo. Maraming reklamo sa buhay Kristiyano. Bakit kasi ang daming fellowship? Bakit kasi ang daming Wednesday sermon? Bakit kasi ang daming gawain sa church? Kasi yun po yung kalooban ng Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos na masunod po natin kung ano man po yung nasa langit. Di ba? Kaya nananatili po tayo dito sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Kasi kung tayo po ay puro reklamo sa kalooban po ng Diyos, papaano po mag-grow yung ating Christian living? Papaano tayo mag-grow sa ating pananampalataya kung puro po tayo reklamo sa Diyos? Kaya nga simula na tayo naligtas, sabi, huwag ninyong pababayaan ang inyong pagtitipon. Huwag natin pababayaan yung ating pagtitipon. Kasi ang ating fellowship po ay patungkol po sa words of God. Lahat po yun ay patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos para lumago po tayo sa ating pananampalataya. Kaya yun po yung kailangan ng isang Kristiyano. Paano tayo mag-grow kung puro tayo reklamo? Kung puro tayo reklamo sa kanyang kalooban. Yun yung kalooban ng Diyos na dapat natin matutunan. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, so matutunan po natin kung paano po niya sinunod yung kalooban po ng Ama. Di ba po? Kaya sa prayer po niya, Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 13, sabi po dito, manalangin nga kayo ng ganito. Di ba? Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin sa pagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Iligtas mo kami sa masama. Kaya sabi po dito, di ba? Sabi dito, Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Di ba? Sambahin nawa ang pangalan mo. And then, dito po sa verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. So marami po ay naging misunderstanding po dito. Ito po ay pagkain po ng ating spirito. Bigyan mo kami ng pagkain namin sa araw-araw. Kaya nga po, para malabanan po natin yung
panunukso po dito sa sanlibutan. Mapaglabanan po natin. Kasi nilikha na ng Diyos yung mundong ito na kumpleto. Lahat ng pangangailangan ng tao ay na-provide na po lahat ng Diyos. Kulang na lamang po yung salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kaya nga po kapag may fellowship, pagkain po yun ng ating espiritu para lumago po tayo. Pagkain po yun ng ating espiritu para makaiwas po tayo at mapaglabanan po natin yung tukso ng dyablo dito sa sanlibutan. Kaya sabi, masunod nawa ang kalooban mo. Di ba? Ganun kung, sabi po dito, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Di ba? Yung Diyos po, napapasunod niya lahat ng anghel doon sa langit. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. Di ba? Kung isang Kristiyano po ay puro reklamo, paano mo masunod yung kalooban ng Diyos pag naduduwang ka na sa langit? Di ba? Paano mo masusunod? Kung dito pa lamang po sa lupa, ay reklamo ka na ng reklamo sa kalooban po ng Diyos. Paano sa langit? Kapag doon po mismo ay masunod yung kalooban na po ng Diyos. Hindi na po yung kalooban po natin. Kaya dito po, pinapractice po tayo ng Diyos at malaman po natin kung ano po yung kanyang kalooban para po sa atin. Diba? Para po ito sa atin. Hindi po ito sa Kanya. Kundi sa ikabubuti po natin lahat. Kaya dito, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Iligtas mo kami sa masama. Araw-araw po, dumaranas po tayo ng panunukso. Araw-araw po, maaari makagawa po tayo ng kasalanan sa harapan po ng Diyos. Di ba? Kasi yung Panginoong Jesucristo, ganito rin po yung kanyang naranasan. Ganito rin po yung kanyang naranasan, yung panunukso ng dyablo. Kaya dapat manalangin tayong walang patid po sa Ama, sa Diyos. Kaya nga sabi, manalangin kayo sa Ama. Manalangin kayo sa Ama. Di ba? Kaya, ang pagsunod po, si Abraham, di ba po, hindi niya alam kung anong kahantungan ng kanyang paglalakbay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa lugar na sinasabi po ng Diyos para po sa kanya. Pero ano po nangyari? Sinunod pa rin po niya yung kanyang, sinunod pa rin po niya yung kalooban po ng Diyos. Kahit hindi niya po alam yung mangyayari. Ano po nandoon? Yung pananampalataya po niya at tiwala sa Diyos ay nandoon. Nandoon yung kanyang pagtitiwala po sa Diyos. Kaya tingnan po natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo po. Chapter 11. Verse 8 hanggang 10. Hebreo chapter 11, verse 8 hanggang 10. Sabi dito, sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupaing pangako na tulad ng sa ibang lupain at naninirahan sa mga tulda na kasama sina Isaac at Jacob. Nakapwa mga tagapagmana ng gayon din pangako, sapagkat siya ay umasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Di ba? Hindi niya alam kung ano ang mangyayari po sa kanya, sa kanyang paglalakbay. Di ba? Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero sumunod lamang po siya sa kalooban po ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ganoon din po tayo. Naunawaan po natin yung ating kaligtasan, nagkaroon na tayo ng pananampalataya. Di ba? Nagkaroon na tayo ng pananampalataya. Hindi naglalakbay tayo sa ating buhay Kristiyano araw-araw. Hindi rin natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin malaman kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Hindi natin malalaman kung kailan tayo mamamatay. Di ba? Kaya si Abraham, habang sa paglalakbay niya, hindi niya rin iniisip na baka mamatay siya sa paglalakbay. Pero sumunod lamang po siya sa kalooban po ng Diyos. Sumunod po siya sa kalooban po ng Diyos. Di ba po? Kaya dito, pananampalataya. Di ba? Saan ang galing ang ating pananampalataya? Sa pakikinig. Hindi nalaman po natin yung pag-ibig po ng Diyos para po sa atin.
Di ba? Nalaman natin yung pag-ibig ng Diyos. And then yung kaligtasan po natin, nalaman po natin. And then, sumusunod na po tayo sa Kanya. Kaso ang problema po minsan ay yung kalooban po ng Diyos. Hindi natin nauunawaan yung kalooban po ng Diyos para po sa atin. Kaya kailangan sa buhay Kristiyano, malaman natin yung kalooban po ng Diyos. Na dapat ipagkatiwala natin yung ating sarili sa Kanya. Ipagkatiwala po natin yung ating sarili sa Kanya. Kaya si Abraham po ganun din. Nagtiwala po siya sa Diyos habang siya ay naglalakbay. Nagtiwala po siya sa Diyos. Hindi po siya nagtiwala sa kanyang, hindi po siya nanalig sa kanyang sarili. Kundi nagtiwala po siya sa Diyos. Di ba po? Maaari, sa mga nagdaang panahon, araw at taon, di ba? Ay nagtiwala ka sa iyong sarili o sa sinunod mo yung kalooban mo. Pero dapat ngayon po, itry mo na ipagkatiwala mo sa Diyos itong taon, susunod na araw, susunod na taon, o kung maaari ay hanggang magpakailanman. Ipagkatiwala mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya doon po sa awit, chapter 37, so tingnan po natin. Awit po, 37. Verse 5, awit 37, verse 5. So, basahin po natin. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Yes. Ito po minsan ang kailangan natin. Ito po yung kailangan po natin sa araw-araw. Na sinasabi, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Di ba yung pagtitiwala sa Diyos, ang Diyos po ay kumikilos sa atin. Ang Diyos po ang gagawa para po sa atin. Di ba? Ang Diyos po ang gagawa para po sa atin. Kaya nga po yung problema po sa ating buhay Kristiyano, ay minsan sinasarili natin. Sinasarili natin yung sarili nating problema. Hindi natin ipinapahayag sa Diyos. Lumapit po tayo sa Diyos, wag po tayo mahiya. Kaya nga po, meron na tayong tinatawag po na Ama. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya. Araw ng lakad po natin buhay Kristiyano. Sa paglalakbay natin dito sa mundong ito. Diba? Kaya sabi dito, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ito yung promise ng Diyos. Siya'y gagawa. Kapag nasusunod natin yung Kanyang lakad, yung Kanyang payo po sa atin, ay hindi po nagkukulang po yung Diyos para po sa atin. Kaya doon po sa 1 Pedro, chapter 5, tingnan po natin. 1 Pedro, chapter 5, verse 7. Unang Pedro, chapter 5, verse 7. So sabi po dito, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Di ba? Marami tayong problema. Marami tayong dumadaan ng mga pagsubok sa ating buhay. Kaya sabi dito, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Di ba? Lahat ng ating mga problema, lahat ng ating alalahanin sa buhay, sabi ilagak natin sa Kanya. Sapagkat, sabi dito, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Di ba? Yung kaligtasan po natin, ito po yung kalooban ng Diyos. Ito yung pagmamalasakit ng Diyos para po sa atin. Kasi ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya po tayo mapahamak. Kaya yun po mismo, sabi, wag natin alalahanin ang lahat. Diba? Wag natin alalahanin ang lahat. Sige, ipahayag natin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ipahayag natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa ating buhay Kristiyano. Kaya sabi dito, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo, yung Diyos po ay nagmamalasakit sa lahat ng Kanyang mga anak. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaso nga lang ang problema, minsan tayo po ang nagpapabaya sa kalooban po ng Panginoon. Minsan, tayo po mismo ang nagpapabaya sa kalooban po ng Panginoon. Kaya tingnan po natin, yung ating mga anak, binigyan natin ng payo.
Di ba? Binigyan natin ng payo yung ating mga anak. Pag hindi niya sinusunod, ano po mangyayari po sa atin? Sasama po yung ating kalooban. Sasama po yung ating kalooban. So paano po yung ating Ama na nasa langit kung hindi natin siya nasusunod? Di ba? Sasama din po yung kanyang kalooban para po sa atin. Talaga tong anak ko, matigas yung ulo. Hindi naman ako nagkulang sa kanya. Di ba? Hindi ako nagkulang sa kanya. Kaya kailangan maunawaan natin yung kalooban po ng magulang. Di ba? Hindi po nagkukulang yung pagpayo po ang payo ng magulang. Hindi po nagkukulang. So ganun din po ang Diyos. Araw-araw po nasa harapan po natin yung kanyang salita. Nababasa po natin yung kanyang mga payo, yung kanyang saloobin para po sa lahat ng mga Kristiyano. At kung ano yung dapat natin gawin dito sa mundong ito. So dati, nung hindi pa po tayo saved, hindi natin alam kung ano yung kahantungan ng ating buhay dito sa mundong ito. Napapansin natin na lahat tayo dito sa mundong ito ay namamatay. Pero, minsan hindi sumagi sa isip natin na saan kaya mapupunta pagkatapos ng kamatayan. Nung hindi natin nakikilala yung Diyos dito sa Biblia. Di ba? Hindi yun sumagi sa isip natin na pagkatapos ng kamatayan, saan kaya siya mapupunta? Langit ba siya o impyerno? Kasi, umaasa tayo doon po sa prayer po ng iba na kapag siya ay namatay, kapag ipag-pray, mapupunta po siya sa langit. Kaya okay lang gumawa ng masama. Okay lang gumawa ng masama kasi ipag-pray nila ako para mapunta po ako sa langit. Pero mali pala. Mali pala. Ngayon po, simula nang nakaunawa po tayo ng kaligtasan, nagkaroon na po ng purpose yung ating buhay. Nagkaroon na po ng purpose yung ating buhay sa pamamagitan po ng kalooban po ng Panginoon. Kaya kailangan, kagaya ni Abraham, ay magtiwala din po tayo sa Kanya. Magtiwala din po tayo sa Kanya. Kaya dito po, verse 4, chapter 4, verse 19, sabi po dito, diyan pa rin po sa unang Pedro, chapter 4, verse 19, kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Sabi dito, kung tayo po mismo ang nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos, sabi dito, ipagkatiwala ang kanyang mga kaluluwa sa tapat ng lumikha sa paggawa ng mabuti. Di ba? Lahat tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga problema dito sa mundong ito. Di ba? Parang iniisip po natin, ay nasa tama ba akong church? Ganun po ba? Talaga bang totoo ang Diyos na buhay? Bakit dumaranas ako sa ganitong mga pagsubok? Bakit nagkakasakit ako? Bakit may problema ako? Di ba po? So, yun po mismo ay kalooban din po yun ng Diyos para lagi tayo lumapit po sa Kanya. Para lagi tayong tumawag po sa Kanya. So kung wala pong problema, wala pong mga pagsubok sa ating buhay, siguro minsan hindi yun sasagi sa isip natin na mag-church. Kasi okay naman yung buhay natin, walang problema. Di ba po? Baka hindi sumagi sa isip natin na maghanap po tayo sa Panginoon. Di ba nakilala natin dito sa Biblia yung mayamang hangal. Ni minsan sa buhay po niya, hindi sumagi sa isip niya na hanapin po niya yung Diyos. Di ba? Hindi sumagi sa kanyang isip kasi wala siyang problema. May pera siya, kaya niya lahat. Di ba? Kaya niya lahat. Pero yung pulubi, ano po nangyari? Nandoon po siya sa kandungan po ni Abraham. Meron po siyang sakit. Di ba? Lagi siyang tumatawag sa Panginoon. Kaya yung puso po ng Diyos, dapat makita po na lahat ng mga Kristiyano na naaayon po sa kanyang kalooban. Kaya dito po, sa Lucas chapter 23, tingnan po natin. Lucas chapter 23. Verse 46. So alam po natin ito, nung malapit na mamatay po ang Panginoong Jesucristo. Diba? Lucas chapter 23 verse 46. Sabi po dito, si Jesus ay sumigaw,
sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagutan ang kanyang hininga. Nalagutan ang kanyang hininga. Hanggang sa kamatayan, sinunod ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng kanyang Ama. Hanggang sa kamatayan. Di ba? Ama, sa mga kamay mo ay inahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito ay nalagutan ang kanyang hininga. Kaya sana sa buong buhay po natin ay try natin na ipagkatiwala po natin sa Diyos ang natitira nating buhay, ang natitira nating lakas. Ipagkakatiwala po natin sa Panginoon. Di ba? Lahat ng ito, lahat po tayo ay darating po sa paghihina ng ating katawan. Maaari, balang araw, sa panghihina ng ating katawan, ay hindi na po tayo maka-attend po ng church. Sa bahay na lamang po tayo magbabasa ng Biblia. Kasi hindi na po natin kaya pumunta sa ganitong lugar. Kaya dapat habang malakas ka, lubos-lubusin na natin na malaman po natin kung ano po yung message ng Diyos para po sa atin. Kung ano yung kanyang kalooban para po sa atin. Dapat lubos-lubusin na natin at huwag natin sayangin yung lakas na natitira natin sa ating pangatawan. Yes, yung puso natin at yung ating espiritu malakas yan. Pero yung katawan po natin, nangihina yan. Hindi yan habang buhay malakas. Di ba? Sa mga senior dito, di ba? Nangihina na po yung kanilang pandinig. Di ba? Minsan napapansin ko, yung lakad nila po ay iba na. Nangihina na po yung kanilang mga tuhod. Yung balikat nila minsan laglag na. Kasi nangihina na po yung katawan. Kaya kailangan, habang malakas po tayo, ay ipagkatiwala natin sa Diyos lahat. Di ba? Ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat. Kaya sa Mateo chapter 26, isa po ito din po sa panalangin po ng Panginoon. Mateo chapter 26, verse 42. Mateo chapter 26, verse 42. Mateo chapter 26, verse 42. Okay? So, kanirena, sama-sama po natin basahin. Muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaari lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ay siyang mangyari. Di ba? Siyang mangyari. Kasi ang Panginoong Jesucristo po ay marami rin po siyang pinagdadaanan na panunukso po ng dyablo. Di ba? Tinutukso po siya araw-araw. Tinutukso po siya araw-araw para ano? Para hindi masunod po yung kalooban ng kanyang ama. Hindi masunod yung kanyang kalooban ng kanyang ama. Pero siya ay nanindigan sa kanyang sarili at nanampalataya po siya sa kanyang ama, nagabayan siya hanggang sa huli. Gabayan siya hanggang sa kamatayan. Kaya ang kalooban ng kanyang ama, ano po? Ang kalooban ng kanyang ama, mamatay siya para sa lahat ng mga taong makasalanan dito sa mundong ito. Yun yung kanyang kalooban. Di ba? Yun yung kanyang kalooban. Kaya sabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Hindi yung mangyari yung kanyang sariling kalooban, kundi mangyari po ang kanyang kalooban ng kanyang ama. Diba? Kaya dahil alam niya, naiingatan po siya ng kanyang ama. Kasama po niya palagi. Kasama po niya palagi. Kaya sa ating buhay po, dapat ay ganun din po tayo. Na sabihin natin sa ating sarili na kasama ko yung Diyos. Kasama ko yung Diyos, hindi niya ako pababayaan kung saan ako pupunta. Kung ano ang gagawin ko. Hindi niya ako pababayaan, nandyan siya para palalahanan ako kapag ako ay nagkakamali sa aking buhay Kristiyano. Nariyan siya para ako ay ituwid. Nariyan siya para palalahanan ako sa mali ko, sa mga kasalanan ko nagawa sa Kanya. Di ba? Ang pagtitiwala po ba ng mga Kristiyano na naririto ay 100%? Ha? Ang pagtitiwala po ba
lahat ng mga Kristiyano po dito ay 100%? Kung 100%, dapat masunod mo yung kalooban po ng Diyos. Kung 100% na nagtitiwala ka po sa Kanya. Diba? Kaya alam niya na kung ano ang daranasin niya bago siya mamatay. Alam ng Panginoong Hesukristo. Kaya ganun na lamang po siya manalangin. Ganun na lamang po siya manalangin sa kanyang Ama. Na humihingi po siya ng gabay. Humihingi siya ng gabay para malampasan niya ang lahat ng mga nangyayaring panunukso po sa kanya. Yes, mahal ng kanyang Ama ang Panginoong Hesukristo dahil yun po mismo ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa pagmamahal na baling po sa atin yung pagmamahal na iyon. Nabaling po sa atin. Kasi lahat tayo ay nilikha niya na mayroong espiritu. Di ba? Meron tayong espiritu. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, nabaling po sa atin. O, anak, pumunta ka sa mundong ito, sa sanlibutan ito, para maligtas mo ang mga makasalanan. Para maligtas mo ang mga kasalanan. Para hindi sila mapahamak sa paghuhukom ko at yung hatol para sa kanila dun sa impyerno. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay dumating po sa atin. Yun yung kanyang kalooban. Kasi lahat po tayo ay makasalanan po sa harapan po ng Diyos. Lahat na nabubuhay po dito na mayroong espiritu ay makasalanan sa harapan po ng Diyos. Pero sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig, nalaman po natin na nilinis na pala ang lahat ng ating mga kasalanan nung namatay ang Panginoong Hesukristo. Nung namatay ang Panginoong Hesukristo. So kailangan malaman natin yung kalooban po ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Malaman po natin. Kaya doon po sa Efeso chapter 1, tingnan po natin. Efeso chapter 1, verse 4 hanggang 11. Efeso chapter 1, verse 4 hanggang 11. So, babasahin ko, sundan nyo lamang. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, na ipinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, ayon sa mabuting layunin na Kanyang itinakda kay Kristo, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Verse 11, basahin po natin. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang ipinasya at kalooban. Yes, tayo po, nung makasalanan po tayo, hindi po tayo tinawag ng Diyos na anak. Di ba? Tayo po mismo ay halimbawa, may isang mayaman, ay nakita niya may isang pulubing bata na palaboy-laboy at kanyang inampon. Di ba? Yun po yung kanyang kalooban, na ampunin na lang para tagapagmana ng kanyang pag-aari. Di ba? Tayo po mismo ay mga palaboy po tayo, pulubi tayo sa mundong ito na noon na hindi natin nakikilala yung buhay natin kung saan nahantong. Palaboy-laboy tayo sa mundong ito na hindi natin nalalaman kung anong kahantungan yung ating buhay dito sa mundong ito. Kagaya ng iba na nasa labas na mga unbelievers na hindi nila alam kung ano po yung kalooban ng Diyos. Palaboy-laboy sila na hindi nila alam, bandang huli ay mamamatay po sila. Hindi nila alam, hindi nila nalalaman kung ano ang kalooban mismo talaga ng Diyos. Alam po na yes, ang Diyos ay pag-ibig.
Tama po? Yung Diyos ay pag-ibig. Pero hindi nila alam, bandang huli, ang pag-ibig na yan, na hindi nila alam yung kalooban ng Diyos, ay hahantong sa paghuhukom. Hahantong sa paghuhukom. Hindi po nila alam ito, yung kalooban po ng Panginoon. Diba? Kalooban at ang ipinagkaloob ng Diyos para po sa lahat ng mga tao na naririto. Kaya sabi dito, verse 5, tayo itinalaga sa pagkukopkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Yes, ibinigay niya yung kanyang anak sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Para kinupkup tayo na kanya magiging anak ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Yun po yung kalooban at pag-ibig po ng Diyos sa atin lahat. Nakikita po ba ninyo yung hiwaga ng kalwalhatian ng Diyos para po sa atin? Yes, nakikita po natin ito. Dahil ito po mismo ay kanyang salita. Kung bukas po ang ating isip at puso, so makikita natin yung hiwaga ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung anong nakikita mo sa akin, yun din po yung Ama. Diba? Doon po sa Juan chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos at kanyang kalooban ay parehas. Iisa sila. Diba po? Kaya ano po dapat ang nasa puso ng isang Kristiyano? Ano po dapat? Kaya alam ko, nabasa na po natin ito sa Awit chapter 40. So tingnan po natin, chapter 40, Awit. Chapter 40 po. Verse 8. So, Awit chapter 40 verse 8. So, basahin po natin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Dapat ganito po yung nasa loob ng ating puso. Yung kanyang kalooban ay masunod po natin. Di ba po? Ganito po yung puso po ni David. Ganito po yung kanyang puso na kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kung 100% ang pagtitiwala mo sa Diyos, dapat 100% din po na masunod mo po yung kalooban po ng Diyos. Kahit hindi na 50-50, 70, 60, di ba? Nagagawa sundin natin yung kalooban po ng Diyos. Kaya siya po ang nagsugo po sa atin, siya po ang sinugo ng Diyos para po sa atin. Kahit saan po magpunta ang Panginoong Jesucristo, ay kasama niya po yung kanyang Ama. Naglalarawan po ito dun po sa Juan chapter 8. So tingnan po natin sa Juan chapter 8. Juan chapter 8, verse 29. Juan chapter 8, verse 29. So, basahin po natin. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinapabayaan nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Kaya ito po, sinabi po ng Panginoong Hesukristo. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. So, ibig sabihin, kung tayo po mismo ay ginagawa po natin, yung nakalulugod sa Panginoon, kasama po natin. Ito po mismo ay pinapakita ng Panginoong Hesukristo. Kahit saan magpunta ay kasama ko, di ba? Hindi niya ako pinapabayaan nag-iisa. Kahit may problema ka, yes, kasama mo yung Diyos. Kung may sakit ka, kasama mo pa rin yung Diyos. Kasi yun yung kanyang kalooban na bantayan tayo. Di ba? Kaya hindi niya ako pinapabayaan nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Yes, kahit dito po sa church, di ba, maraming mga gawain. Maraming mga gawain, ito ay nakakalugod sa Panginoon, kasama natin siya. Kung napapagod ka, yes, yung Diyos po nandiyan din para gabayan ka. Di ba? Para gabayan ka. Kung napapagod ka, maaari yung Diyos ay napapagod din. Di ba? Pero matiisin po yung Diyos para po sa atin lahat. Para po sa atin lahat. Kaya kahit saan magpunta ang lahat ng mga Kristiyano,
ay kasama po niya yung Diyos. Di ba? Yung Christian living po, na paglago po natin, nagagawa po natin ito pag Sunday lang po ba? Hindi po dapat. Dapat po ay araw-araw. Araw-araw. Kaya 1 year po, sa isang taon, maaari maintindihan mo pa yung mga baguhan, yung mga bagong save sa taon ito. Kasi sila po ay nasa proseso po ng paglago ng kanilang Krisyanong pamumuhay. Pero kung 2 years, 3 years, 5 years, or pataas, kung walang pagbabago sa buhay Krisyano, anong nangyari? Anong problema? Ang problema, hindi mo po nagagawa yung kalooban po ng Diyos. Hindi mo iniintindi sa iyong puso kung ano yung kalooban po ng Diyos. Kaya dapat 2 years sapat na, 3 years sapat na maintindihan po natin yung kalooban po ng Diyos. Kung ano yung kanyang nais para po sa atin. Yes, mabilis po tayo lumago kung tayo po mismo ay masusunod po natin yung kanyang kalooban. Wala nang question kaagad, di ba? Maari isang taon may question, bakit kasi ganito, bakit ganon? Di ba? May question. Pero kung 2 years, pataas ang Christian living, kung may question ka pa rin sa iyong pamumuhay Kristiyano at nagrereklamo ka pa rin, ito po mismo ay hindi mo alam yung kalooban po ng Panginoon. Hindi mo alam yung kalooban po ng Panginoon. Di ba po? Bakit? Baka bulag pa po tayo. Baka hindi pa natin nauunawaan yung puso ng Diyos. Baka hindi pa natin nakikita yung puso po ng Diyos. Di ba po? Kaya maaari, yung iba ay nahihiya doon po sa nag-invite. Ay, mag-church na lang ako. Ganun po ba? Ay, pupunta na lang ako ng church kasi may utang ako. Utang na loob. Di ba? May utang ako. Pupunta na lang ako sa church. Ganun po ba? Dapat hindi. Sayang yung pagkakataon na ibinibigay po ng Diyos. Kaya, kagaya nito, yung pananampalataya po ng mga bulag. Di ba? Alam po natin yung pananampalataya ng kwento ng mga bulag po dito sa Biblia. Kaya tingnan po natin sa Mateo chapter 9. Mateo chapter 9. Verse 27 at hanggang 31. Mateo chapter 9, verse 27 hanggang 31. So, babasahin ko, sundan niyo lamang. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Na makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, "Mangyari sa iyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, "Ingatan ninyo na walang makakaalam nito." Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupaing iyon. Di ba sabi dito, yung dalawang bulag, di ba? Nalaman nila ang Panginoong Jesucristo ay nandyan. Sumisigaw sila. Di ba sumisigaw sila? Sila ay bulag. Nalaman nila. Sabi dito, "Mahabag ka sa amin." Di ba? Ito yung kanilang sinabi, mahabag ka sa amin, anak ni David. Kaya dito po mismo, ay nung ginawa na ng Panginoong Jesucristo at nagkaharap na sila, wala pong ginawang tanong ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Hindi siya nagtanong ang Panginoong Jesucristo, "Ano nang ginawa mo para sa Diyos? Ano nang ginawa mo para sa Diyos? Nag-offering ka ba? Wala. Ano bang tinapos mo?" Di ba? Hindi po nagtanong ang Panginoong Jesucristo ng ganon. Ano po ang sabi dito? Ang tanong po niya, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Di ba? Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Yun lamang po ang tanong po ng Panginoong Jesucristo. Dati bulag tayo spiritual. Di ba? Bulag po tayo spiritual na hindi natin nakikilala yung kalooban ng Diyos at hindi natin alam kung ano ang kanyang hangarin dito sa mundong ito.
Kasi bulag tayo. Maaari yung mga bulag na ito, habang sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ilang bisis na po silang maaaring bumagsak sa pagsunod po sa Panginoong Jesucristo. Pero bumabangon pa rin dahil sa kanilang pananampalataya. Para na magawa ng Panginoong Jesucristo na mabuksan ang kanilang mga mata. Mabuksan ang kanilang mata. Di ba? Kaya ang tanong dito, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Kapag tayo po tinanong ng Panginoong Jesucristo, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito, na makakasama ko kayo sa langit? Kapag kayo po tinanong ng Panginoong Jesucristo, ano pong sagot po ninyo? Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Ano pong sagot po ninyo? Opo. Dapat, buong puso po natin masagot na, opo. Diba? Buong puso po natin masasagot. Kaya nga mapalad ang hindi nakakita sa Kanya na sumasampalataya. Mapalad ang hindi nakakita sa Kanya na sumasampalataya. Kaya sabi dito, nabuksan ang kanilang mga mata. Mahigpit silang ipinagbili ni Jesus. Ingatan ninyo na walang nakakalam ito. Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa Kanya sa buong lupaing iyon. Di ba? Nag-evangelize sila. Maari, yung in-evangelize nila, may mga sakit din. Di ba? May mga sakit din. Pumunta kayo kay Jesus, siya ay nagpapagaling. Kami bulag dati, ngayon ay nakakita na. So ganun din po tayo. Bulag tayo spiritual. Hindi natin nauunawaan yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Pero, nung binuksan ng Diyos yung ating spiritual na mata, nung nalaman natin yung kaligtasan, dapat ay ipagkalat din po natin. Kaya sabi dito, ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa Kanya sa buong lupaing iyon. Diba? Dito malawak ang lupain po ng tanawan. Kaya dapat ay ikalat po natin ito. Kaya alam niyo po ba, kapag nananatili ka sa church, kung ano po yung nakakatakot, habang nananatili ka sa church, maaari yung iba dito, nagdadalawang isip pa sa kanyang pananampalataya. Save nga ba ako? Ligtas nga ba ako? Alam niyo po ba kung anong nakakatakot na salita? Habang nanatili ka sa church na hindi mo alam yung kalooban po ng Diyos at hindi mo alam kung ano yung kaligtasan mo. Sa Mateo chapter 7, tingnan po natin. So, alam po natin ito, di ba? Mateo chapter 7, verse 21. Mateo chapter 7, verse 21. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Diba? Pagkatapos nito, period. Diba? Tuldok na. Kasi ang kasunod na dyan, yung lalabas na yung mga bulaang propeta. Pero ito po, yung mga tao na tili sa church at nakikinig na ng salita ng Diyos, na hindi niya inaalam yung kalooban po ng Diyos. Diba? Sabi dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Maaari dito tumatawag. Lahat tayo tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Pero, ang kasunod, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maaari po, sa video clips ng Bible Seminar na napapanood po natin, sa rapture, di ba may naiiwan? May naiiwan. Sana, dito po sa Tanawan Church, walang maiiwan. Makasama tayo lahat. Di ba? Dapat alamin natin yung kalooban po ng Diyos. Kaya sabi po dito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya questionin po natin yung ating sarili. Nagawa ko na ba yung kalooban ng Diyos? Nasunod ko na ba yung kanyang kalooban? Dapat tanungin po natin yung ating sarili. Kaya nga po, patuloy po tayo sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos para sa kalooban po ng Diyos. Para sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Kaya ito po yung nakakatakot na verse. Isa po doon. Di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yan po? So, tandaan po ninyo yung verse na ito. Questionin po natin yung sarili po natin kung nagagawa natin yung kalooban po ng Panginoon.
Kaya yung Diyos po ay tapat po yung kanyang pag-ibig magpakailanman. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Baka hindi, yung iba ay hindi pa nakaunawa ng kalooban ng Diyos, yung kaligtasan po para po sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, yung Diyos po ay nananatili pa rin na hindi pa siya bumabalik. Kasi nandoon pa rin po yung Kanyang pag-ibig. Na ang nananatili sa church, na hindi pa nakaunawa ng Kanyang kalooban at kaligtasan, ay hinihintay po ito ng Diyos. Hinihintay po ito ng Diyos. Baka yung pananampalataya ay hindi pa tunay na pananampalataya ang nasa Kanya. Kaya sa awit 136, awit po 136, verse 6, awit 136, verse 6. Basahin po natin. Siya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Yes, tapat ang kanyang pag-ibig. Para sa mga Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Pero, ang pag-ibig ng Diyos dito sa mundong ito, may hangganan. May hangganan ng pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. Kailan po ito mangyayari? Yung katapusan na po ng panahon. Katapusan ng panahon. May hangganan dito ang pag-ibig ng Diyos. Hanggat hindi pa siya bumabalik, nandoon pa rin yung kanyang pag-ibig. Pero pag siya ay bumalik na, hanggang doon na lamang po yung kanyang pag-ibig. Kaya yung pag-ibig na magpakailanman para sa lahat ng mga Kristiyano ay nandoon na po mismo sa piling niya, sa langit na po mismo. Kaya dito, siya ay naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Di ba? Para sa mga Kristiyano, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Dito sa mundong ito, kapag dumating na po ang paghuhukom ng Panginoong Kristo, ng Diyos, ay ang pag-ibig doon may tuldok na. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. Nandiyan pa rin. Naghihintay pa rin po siya sa lahat po ng mga tao. Kaya nga po minsan, huwag natin questionin yung Diyos. Minsan po kasi kini-question po natin ng Diyos. Ito po, bakit maraming gawain sa church? Bakit palagi na lamang po may Bible seminar? Bakit palagi na lamang po may retreat dito? Diba? Bakit dito na lang palagi? Hindi naman sa iba. Diba? Huwag natin questionin po yung Diyos. Wala tayong sapat na kapangyarihan, wala tayong sapat na salita na dapat sabihin po sa Kanya yung ganong mga bagay. Kaya sa Roma chapter 9, Roma chapter 9 po, Roma chapter 9, verse 20, basahin po natin. Ngunit sino ka o tao na nakikipagtalo sa Diyos, sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa hubugan ng sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Nga pa po, kaya sabi dito, sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Hindi po tayo pwede makipagtalo sa Diyos dahil hindi po natin kaya gumawa ng tao. Di ba? Hindi tayo ang humubog po sa atin, kundi ang Diyos po mismo ang humubog po sa atin. Kaya hindi natin siya pwedeng questionin. Hindi natin siya pwedeng, bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang? Di ba? Hindi natin siya pwedeng questionin. Ito po, ay pinapaalam ko po sa inyo kung ano po yung kalooban ng Diyos para makaiwas po tayo. Para makaiwas po tayo sa ating, na masunod lamang po yung kalooban po ng Diyos. Para maiwasan po natin ito. Diba? Para maiwasan po na wala po tayong kapangyarihan na makipagtalo po sa Panginoon. Diba po? Sino lamang po ang kinikilala ng Panginoong Kristo? Alam niyo po ba kung sino lamang po ang kinikilala ng Panginoong Kristo?
Hmm? Alam niyo po ba kung sino lamang po ang kinikilala ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo? Sa Mateo chapter 12, Mateo chapter 12, verse 50. Mateo chapter 12, verse 50. So basahin po natin. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siya kong mga kapatid na lalaki at babae at ina. Di ba po? Sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya kung tatawaging kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Di ba po? Ito po mismo. Di ba? Kung tayo po mismo ay sinusunod natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, di ba? Kinikilala tayo, ay kapatid ako ng Panginoong Jesucristo. Kapatid tayo ng Panginoong Jesucristo. Di ba po? Ito lamang. Ito po yung kinikilala ng Diyos. Ito po yung kinikilala ng Diyos. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Di ba po? So, minsan, pumapasok po ba sa isip nyo na yung sermon parang gawa-gawa lang? Parang sarili niya lang idea. Ganun po ba? Pinapakita ko po yung bawat verse na hindi po ito galing sa sarili naming kalooban. Kundi ito po ay kalooban po mismo ng Diyos. Bakit? Nangyari din po ito sa Panginoong Jesucristo nung siya ay nangangaral. Saan galing yung kanyang turo? Nasa demonyo ba siya? Ganon din po ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan po natin, piyesta po ito ng tabernakulo sa Juan chapter 7. Sa Juan chapter 7. Verse 16, Juan chapter 7, verse 10 hanggang 24. So babasahin ko, sundan nyo lamang. Subalit na makaahon na ang kanyang mga kapatid para sa pista, saka naman siya umahon, hindi hayagan kundi palihim. Hinanap nga siya ng mga Hudyo sa pista at kanilang sinabi, saan siya naroroon? Nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya ang mga tao. Sinabi ng ilan, siya'y mabuting tao. Sinabi naman ng iba, hindi. Inililigaw niya ang mga tao. Subalit walang taong nagsasalita ng hayag tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga Hudyo. Nang ang kapistahan ay nasa kalagitnaan na ay pumunta si Jesus sa templo at nagturo. Namangha ang mga Hudyo na nagsasabi, paano nagkaroon ang taong ito ng karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili, ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay umahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Subalit ang umahanap ng kanyang kaluwalhatian na nagsugo sa kanya ay siyang totoo. At sa kanya'y walang kasinungalingan. Hindi ba sinabi sa inyo ni Moises ang kautusan? Subalit wala sa inyong tumutupad ng kautusan, bakit ninyo pinagsisikapan ako'y patayin? Sumagot ang maraming tao, mayroon kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Sumagot si Jesus sa kanila. Isang bagay ang aking ginawa at pinagtatakhan ninyo lahat ito. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises, kundi mula sa mga patriarka, at tinuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Kung ang isang lalaki ay tumanggap ng pagtutuli sa Sabat upang huwag malabag ang kautusan ni Moises, nagagalit ba kayo sa akin dahil sa pinagaling ko ang buong katawan ng isang tao sa Sabat?
huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid ng paghatol. Di ba sabi po dito sa verse 17, verse 16 hanggang 17, sino si Jesus? Sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi sa akin. Sabi po dito. Di ba? Kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Kundi mula po sa Ama. Yung turo ng Panginoong Hesukristo. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. Kaya nga po, yung turo po natin ay saan po nagmumula? Dito po mismo. Kaya nga po, meron tayong sariling Biblia para ang sinasabi ko dito, ang bawat mga mangangaral na nagtuturo po sa bawat isa po sa atin ay nagbabase po dito sa Biblia. Di ba po? Kaya may kanya-kanya tayong Biblia. Hindi po kagaya ng iba na yung nagtuturo lamang po yung may Biblia. Di ba? Kaya dito po mismo, nasasabi natin, ay totoo nga na ito yung kalooban ng Diyos. Dapat ito ang gagawin ko pala. Ito dapat ang masunod ko. Ito yung kalooban po ng Diyos. Kaya ano po sabi? Dito sa verse 20, sumagot ang maraming tao, mayroon kang demonyo. Kasi hindi nila naiintindihan yung kalooban po ng Diyos. Saan galing yung kanyang aral? Yung kanyang turo saan nanggaling? Kaya nga po tayo po ay may binabasihan po tayo dito. Ito po yung Biblia, yung salita po ng Diyos. Para hindi po tayo maligaw. Baka mamaya, isipin po natin na ang turo niya ay baka wala sa Biblia. Di ba po? Nandito. Lahat ng pinapakita po natin at binubuksan natin, ay naaayon po ito sa salita po ng Diyos. Para ano po? Para matutunan po natin na ihandog natin yung ating sarili sa Diyos na gumawa. Kaya doon po sa Roma chapter 12, tingnan po natin, sa Roma chapter 12, Roma chapter 12, verse 1 at 2. So, babasahin ko po, sundan niyo lamang. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag na yung tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti kasiyasiya sa Diyos. Yes. Kaya dito mga kapatid, sabi, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Diba? Ialay ninyo ang inyong katawan na handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Diba? Nakasiyasiya sa Diyos na siyang makatuwirang paglilingkod. Kaya nga kapag may gawain sa church, ito yung banal na paglilingkod sa Diyos. Banal na paglilingkod, banal na gawain sa Diyos. Kapag meron po tayong gawain po sa church, inaalay natin yung ating sarili para po sa Diyos na buhay. Para sa Kanya. Diba? Para sa Kanya. Para sa Kanya yung buhay na natitira at nalalabi dito sa ating katawan. Diba? Sa mundong ito. Dapat ay sa Kanya lamang po i-alay. Kaya pag-isipan natin, kung gumagawa tayo ng kabutihan para sa Diyos, sabi dito, kasiyasiya sa Diyos. Kasiyasiya sa Kanya. Pero kung tayo po ay hindi po tayo naglilingkod sa Kanya, ng buong puso po natin, ay nalulungkot yung Diyos. Nalulumbay po yung Diyos. Kaya nga po, sabi dito, dapat mapatunayan natin sa ating sarili kung ano ang kasiyasiya na paglilingkod po sa Panginoon. Di ba? Yun po dapat ang malaman at matutunan po natin. Kaya lahat ng bagay na meron po tayo, dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon. Dapat magpasalamat tayo. Kahit may problema, salamat pa rin. Kahit wala ng pagkain, salamat pa rin. Diba? Kahit may sakit, salamat pa rin. Kasi nandyan po yung Diyos. Kaya doon po sa unang Tesalonica, tingnan po natin. Unang Tesalonica, chapter 5. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 18. So, basahin po natin, unang Tesalonica, chapter 5,
verse 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yes, lahat ng bagay, kung anong meron tayo, ay dapat ipagpapasalamat po natin sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil humihinga pa ako sa mundong ito. Salamat sa Diyos, magagawa ko pa rin yung kanyang kalooban. Paglilingkod pa rin ako sa kanya. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinapabayaan na maligaw ako sa mundong ito. Salamat sa Diyos dahil nakarating ako sa pagkakilala ng katotohanan. Salamat sa Diyos dahil ang pag-ibig niya ay dumating sa akin. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan na mahulog doon sa paghuhukom sa impyerno. Diba? Salamat pa rin. Kaya kapag nagagawa po natin ang lahat ng ito, na yung buhay ng isang Kristiyano ay naayon sa kalooban ng Diyos, lahat ng umaapi sa atin, ano po ang mangyayari sa kanila? Matatahimik sila. Tatahimik sila. Yung mga hindi nakakaunawa sa kalooban po ng Panginoon. Kaya doon po sa 1 Pedro, chapter 2. Tingnan po natin, 1 Pedro, chapter 2. Unang Pedro, chapter 2, verse 15. So, basahin po natin. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimik ang kamangmangan ng yes. Dahil sa kalooban na sinunod natin yung Diyos na maging banal tayo, magpakabanal kayo, maging matuwid kayo. Di ba? Dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimik ang kamangmangan ng taong hangal. Na sinasabi ay walang Diyos. Di ba? Sinasabi ay walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Di ba? Kapag nasusunod yung kalooban ng Diyos, sila po mismo ay matatahimik dahil makapangyarihan po yung salita po ng Diyos. Kaya dito, unang Tesalonica, chapter 4, unang Tesalonica chapter 4, verse 3. So, basahin po natin. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Yes, ito ang kalooban ng Diyos. Upang makaiwas, upang magpakabanal. Di ba? Sabi dito, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Doon po, sa nabasa natin sa 1 Pedro chapter 2, verse 15, di ba? Mapapatahimik natin yung mga hangal. Na yung mga kamangmangan ng tao na hindi po sila naniniwala po sa Diyos. Pero, ito pong pinakamasakit sa mga Kristiyano. Ito pong pinakamasakit. Kapag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, kapag ito po ay naiintindihan natin, yung kalooban ng Diyos, tapos hindi natin ito ginagawa, ito po yung pinakamasakit na salita ng Diyos na narito po sa Biblia para po sa atin. Doon po sa Efeso, chapter 5, Efeso chapter 5, Efeso chapter 5, verse 15, verse 17. Efeso chapter 5, verse 17. So, nariyan na? So, sama-sama po natin basahin. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang yes. Unawain natin yung kalooban ng Diyos. Diba sabi po dito, huwag kayong maging hangal. Kung tayo po mismo ay nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, tapos para po tayong hindi natin inuunawa at iniintindi yung kanyang kalooban, sabi po dito, huwag kayong maging mga hangal. Diba? Huwag kayong maging hangal. Kung hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos, maaari hangal tayo. Diba? Maaari hangal tayo. Narito tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos para sa atin, para din sa Kanya. Pero kung hindi natin ginagawa, maaari ay hangal tayo sa harapan po ng Diyos. Nandiyan na, sa harapan mo.
Kaya sabi po dito, babala ito ng Diyos. Huwag kayong maging manghangal. Masakit ito, di ba? Para po sa atin. Masakit po ito sa atin. Kaya, ano po ang sabi po ng Diyos? Sa Juan chapter 2, verse 15. Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2. Verse 15 hanggang 17. So, babasahin ko, sundan nyo lamang. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, basahin natin. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanatili magpakailanman. Yes, kung tayo po ay nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, ito ay nanatili magpakailanman. Diba? Ito yung spiritual na pananatili magpakailanman sa piling po ng Diyos. Kaya lahat ng ito na naririto ay walang saysay. Di ba po? Pinapakita po ito sa atin ng Diyos na tayo po na sabi, huwag natin ibigin ang sanlibutan ito. Di ba? Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. So anong ibig sabihin? Kung tayo po mismo ay inuuna natin ang makambundong pamamaraan kaysa sa salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos, ito po mismo ay wala doon yung pag-ibig ng Ama. Kundi saan? Doon po mismo sa gumagawa ng kalooban ng Ama. Diba? Nabasa po natin ito lahat. Kaya, ang lahat ng ito, para sa atin, ay ikabubuti po ito. Ikabubuti sa lahat ng mga Kristiyano po ito, yung sinasabi ng Diyos para po sa atin lahat. Hindi ito ikakasama para sa atin, kundi ikabubuti po ito. Para maging twist yung ating isip at ang ating puso. Magbago yung ating puso at isip sa pananaw sa salita po ng Diyos. Hindi po ito masama, kundi ikabubuti po natin lahat. Kaya sa Jeremias, last verse, Jeremias chapter 29. Jeremias chapter 29. Verse 11, Jeremias chapter 29, verse 11. So, basahin po natin, Jeremias chapter 29, verse 11. Basahin po natin. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng yes. Lahat ng nababasa po natin at napapakinggan natin para sa ating Kristiyanong pamumuhay ay ikabubuti po natin lahat. Para ano po? Para lumago tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Para wala na pong question. Diba? Para wala na pong question. Kasi naiintindihan at nauunawaan natin kung ano po yung kalooban po ng Diyos. Para po sa atin lahat. Kaya sabi dito, sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa inyo. Sino nagsabi? Sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Lahat ay para po ito sa atin. Para ikabubuti natin mga Kristiyano. Naunawaan niyo po? Yes. Okay. So sana, ang lahat ng ito ay napakinggan po natin, ay sa buhay po natin lahat po ito. Ay ito pala yung kalooban ng Diyos. Na dapat ay buong buhay ko ay maglingkod ako sa Kanya. At sana ay mangyari sa akin na masunod ko lahat ng kalooban ng Diyos. Masunod ko lahat ang kalooban ng Diyos, kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi, sumunod tayo sa Kanya. Diba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sumunod tayo sa Kanya. Dahil naranasan niya po ang lahat ng
ito. Kaya sana ay ganun po ang mangyayari po sa atin. Ito po ay ikabubuti natin, hindi po ito ikasasama. Para po ito sa paglago ng ating Kristiyanong buhay. Okay, so hanggang dito lamang, lahat po tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong dakilang kalooban upang maunawaan po namin ito Panginoon at masunod po namin ay pinahayag niyo po sa amin kung ano po ang dapat namin unahin sa aming buhay. Tulungan niyo po kami Panginoon na lumago po kami sa aming pananampalataya at lumago po kami sa iyong kalooban. At tulungan niyo po ang bawat isa po Panginoon sa kanilang pananampalataya na maging matatag at matibay at tulungan niyo po sila sa lahat ng pang-araw-araw na kanilang pamumuhay. Sa gawain po sa iyong iglesia po Panginoon, maraming panahon pa ang paghihintay po namin sa iyo naway hanggang sa pagbabalik niyo po Panginoon ay magagawa at magagampanan po namin ang tungkulin na ito para po sa iyong kaluwalhatian. Tulungan niyo kami Ama, hindi po namin makakaya ang lahat ng ito kung wala po ang gabay at tulong po ninyo. Sa iyo lamang po kami lubos na umaasa at nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.